Kung nakikinig ka man o nanonood ka mang lalaki ka, bakit nung ginawa sa anak ko yan? Bakit pinag-iwahiwalay mo ang mga anak ko? Kung tutuusin, pwede ko kayong kasuhan. Taon-taon nang naglipas, hindi niyo pa rin mapatawad ang nanay natin. Nagawa lang yun ni mama, ate, dahil sa kahirapan din baga. Kahit anong sabihin ng mga anak kong salitang masasakit, tatanggapin ko. Madating ang panahon na tatanda ako na hindi ko makakasama ang mga anak ko. Wala akong ginawang masama sa inyo mga anak. Wala akong ginawa sa inyo. Pinuhay ko kayo ng marangal. At ngayong araw nga ay halos pasado 3:00 na ng hapon na makalabas kami, patungo kami ngayong kala Nanay Glyza dahil ito na yung araw na dapat niyang malaman ng mga patungkol sa kanyang anak. At mabuti na rin nga lang itong aming dinadaanan patungo sa kanilang tahanan ay ayos na ngayon kaya hindi na kami ganoon nahihirapan. Dito na tayo kala Tatay Budoy, kala Mark. Kahapon galing tayo dito dahil nga yan Valentine's kahapon. At yung nga yung dapat na pag-usapan namin ni Nanay Glyza kasi kailangan maiparating natin to sa kanila. Yung kung ano yung dapat iparating ng kanyang anak. So, ngayon nandito na tayo kaya ito na yung time para malaman ni Nanay Glyza. Tara po. Gusto Mark ang pagpasok? Asa po? Kakarating mo lang ano? Opo, Kakarating lang ni Mark, kita namin galing sa school. Simula umaga ka nagpasok? Opo, maghapon po. Di ka pumunta sa bahay, sabi ko daanan mo yung bibigay ko sa'yo. Ayun lang po. At, Ngayon, araw, mamaya pumunta ka sa bahay ha. opo. Kasi para may bigay ko Mapunta sa ako iyo. sana ho eh. Malakad na lang po ko kaysa magbike at yung bike ko naman po patay sira. Sige, basta pumunta ka ngayong araw ha. Opo. Para may bigay ko sa iyo. Tara, kamusta na? Si mama mo na saan? Andiyan po. Ba, Tatay Budoy, himala, dito ka ngayong ano ha. Kasi kahapon, sa totoo lang, nakita lang namin si Tatay Budoy sa sentro, sabi namin, total Valentine's, baka pwedeng pagpaliban niya muna yung trabaho niya. Pero ngayon, nadatnang ko na nandito siya. Kaya sabi ko, nandito siya ngayong araw. Pero nakita kita tatay kahapon, after namin dito pumunta. Nag-overtime pa to si tatay. Talagang nakita ko na naman sa sentro, nagtatrabaho na naman. Padilim na nun. Madilim na. Meron lang pa ako kinuha kalakad doon sa sentro, dinala ko sa jug shop. Kahapon? Opo. Okay. Kahapon ba Mike, nagkaroon ba kayo ng program sa school niyo? Oo. Anong program Yung para po bagang mga yung kasalang po baga. Ay, ganon? Oo. Sumali ka sa ganon, hindi? Hindi po, di ako nagsali po sa ganun at baka kaya naman po sabihin na katabi mo yung artista niya yung YouTube. Tawag nga po sa akin ngayon doon ay uy, ayan na yung artista ng YouTube oh. Ganon yung tawag sa school niyo? Oo, nalit nga po kanina sabi sa akin ng teacher ko ay, Mar, Nayan na pala yung artista ng YouTube, paupuin niyo yan. Sabi nga nung kaklase ko ay, nung magaw tayo nagpasok ako at hindi na rin po ako nakapaligwat. Sobrang kamamadaliwat. Grabe yung antok ko nung At pa ako ng assignment to. Sabi sa akin ay nung teacher ko ay, grabe ka Mark, napaka mo talaga. Hindi ka na yata naligo, di ka na nag-almusal, di ka man yata din nagsipilyo. So, okay. Sa kamamadali ko po, tinanghali ka siguro ng gising opo. Mahalaga, sasabi mo, mahalaga ma'am, nandito po ako ngayon. Sabi ko nga, mahalaga nagpasok po ako, nandito po ako ngayon. opo, sabi ko nga mahalaga nga po, nagpasok din po ako kahit papaano, sabay yan, maigi yan. Pero wag mo pamimiyasahing lagi kang late Mark, nakakaya din ta sa kaklase mo ay mapasok ka, di ka naliligo, di ka nagsisipilyo, di ka sa katabi mo daw. Oo. Dapat kasi Mark, ugaliin mo, agahan mo yung tulog mo. Oo. Tapos, agahan mo yung gising mo. Opo. Para nagagawa mo lahat ng kailangan mo pang gawin bago ka pumasok. Pinasok nga. Sino bang may nagigising ba sa iyo sa kanila? Sa mga magulang mo? Meron po. Lagi po namin ginigising pag umaga na sabi ko, pag 5:30 na ginigising na namin at tagal dyan gisingin. Pag ginising ka ng umaga, ibig sabihin, bumangon ka na noon kasi may obligasyon kang pumasok. Para makapaligo ka pa. Para hindi ka masabihan ng gano'n ng May beses tapo kung pag ako'y ginigising ay nabibigla na lang ako na para po bagang Nalimpungatan. Masama din kasi sa pakiramdam kapag nalimpungatan sakit sa mahirap sa pagising yun, medyo masakit sa ulo. Pero since alam mo naman na bukas may pasok ako, ikaw pa lang sa sarili mo dapat
may disiplina ka. Opo. Gumising ka kung anong oras talaga yung dapat nagigising ka. Ano, Kaso- dapat nga hindi ka na kailangan gisingin ng magulang mo. Pag Kasi matanda ka na. Pag natulog ako ng alas 8, mga alas 8 po, alas 7 ganyan, pinakamaga ko, 6:30, tulog na po ako. Nagising ho ako, alas 2, minsan alauna. Nagigising ka na madaling Oo, araw. Pag tapos- sobrang aga ng tulog. Opo. Tapos nagre-review ko, pag inantok ako, higa pulya ko. Okay. So basta Mark, para sa akin lang may nasa tamang edad ka na rin naman kasi dapat hindi ka na nga kailangan gisingin ng magulang mo. Dapat ikaw na mismo magigising sa sarili mo dahil alam mong may pasok ka. Ano? Opo. Ang ginigising lang ng ganyan yung mga daycare, kinder. Yan. Ang mga grade 1, grade 2. Oo nga po. Mm. Okay, kamustahin naman natin si Nanay. Nanay. Opo ako dito. Kamusta ka po? Ha? Masayang malungkot ang Valentine's Day. Masayang malungkot kasi may kulang sa pamilya, hindi buo. Nay, yung po bang nung nakaraang kasing araw, Nay, di ba kapong Valentine's? Before Valentine's po, Nanay, nagpunta ulit kami ng Santa Elena. At kasama ko si Rans, kasama ko si Commander. Andun nga yung dumating yung talagang puro aberya. Inabot kami ng ulan, init, basang-basa kami. Pero okay lang naman sa amin yun, Nay. Ang importante nung araw na yun, mahanap namin yung anak mo. So, sinubukan naming hanapin nila Rans, kami nila Commander, magkakasama kami nun. Doon po sa lugar na itinuro nila sa akin, sinubukan po namin doon muna ipagtanong. Kasi nga medyo nahihiya na po ako sa tito nyo, na kung rerekta ako doon, may mga ginagawa din naman sila. Yung pong pinsan mo na gusto sana akong samahan sa iyong anak, nagtatrabaho yata yun sa munisipyo o saan man, hindi ko na muna sila inabala. Kami lang po muna yung naghanap. Sinubukan muna namin yung best namin kung mahanap namin. At sa ilang oras na paghahanap namin, hindi namin mahanap. Pumunta po ako sa tito mo. Kaya nga lang, hindi po namin kinamerahan, hindi namin kinuha ng camera. Kasi nga po, kailangan nila ng privacy din. At ito po ba na, itatanungin ko muna sa'yo, napanood mo ba? Yung paghahanap namin sa anak mo? Ay, ako napanood ko po. Napanood mo? Opo, kaso yung pangapong nagkakandiligaw-ligaw na nga po kayo noon. Oo, okay. So, si Mark napanood pero si Nanay Glaze hindi. So, Nanay, ganito po. Alam niyo po ba na ang isa niyong anak ay pinampo na? Hindi pa po ko alam yun. Yung isa po ninyong anak na pinampo na po. Ano? Yung pong isa ninyong anak, napilitan na pong mamasukan ng katulong sa Cavite po. Bakit nila ginawa yun? Magkakahiwalay na po sila, Nanay. Ito pong panganay ninyong anak, siya po yung nag-aaral ngayon sa Santa Elena. Siya yung dapat siya yung hinahanap ko. At siya po yung gusto kong makausap. Kaso nga lang po, ang sabi po sa tito ninyo, ayaw na po niya kayo makausap, Nay. Kasi po baka kung ano daw po yung masabi niya sa inyo, masama po yung loob nila. Dahil pakiramdam po nila, iniwan niyo po sila sa ere. Parang ganon. Hindi ko sila iniwan. Maintindihan din sana ng panganay ko kung bakit nagkaganito kang buhay namin. Dala lang din ang pangangailangan namin noon araw na yun. Kaya hindi namin siya nakuha. Maintindihan mo naman sana ako. Angge. Ito po palang anak niyo, nalaman ko, nakapangalan niyo pa? Nakarehistro sa birth certificate? Pares kayong Loida? Yun po ang tunay na... Yun ang Loida? Siya ang Loida ang pangalan. Ang ano lang niya ay nickname lang niya Loida pero ang tunay niyang pangalan. Pero bakit po sabi nila, nakarehistro daw po kasi bumuboto na itong anak ninyo panganay, nakalagay po doon ay Loida. Oo. Bakit po yun na nakarehistro sa kanya? Kung ang totoo niyang pangalan na Dahil ang birth certificate nun ay tinago ng lola niya. Pero ang birth certificate din po niyan ay nakay daddy lang. Nakay daddy lang at saka nakay mami. Ang lumang birth certificate niyan. Dahil sila rin ang nagpangalan nun sa bata.
Sila rin ang nagpangalan nung Hindi po ba kayo? Nay, paano po gagawin natin ito? Sinubukan ko naman yung magagawa namin, kaso nga lang, yung anak niyo po yung ayaw ng humarap sa inyo. Ano pong pakiramdam niyo doon? masakit. Hindi ko po maintindihan kung bakit nagkaganon ang anak ko. Mabait ang anak ko. Hindi marunong tumanim ng sama ng loob sa magulang, lalo na alam niya ang nangyayari sa amin. Kung ano man ang ginawa nila sa anak ko, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ng mga kamag-anak ng anak ko. Kung nakikinig ka man o nanonood ka mang lalaki ka, bakit mo ginawa sa anak ko yan? Bakit pinag-iwahiwalay mo ang mga anak ko? Alam mo ba kung anong dahilan? Pwede kitang kasuhan. Hindi ko pinabayaan ang anak mo. Sa totoo lang, hindi ko pinabayaan. Nagkataong hirap din kami. Ang anak ko ay 10 years old noon. Lagi yan nasa bahay. Lagi yan napunta sa akin. Yung magkakapatid na yan. Kasi nanay, ito pa parang pagkakaalam ko po, ito po yatang asawa ninyo. May bago na rin kinakasama ngayon. So, ang masakit lang po dito, nay, kinakailangan pa ng mga anak ninyo maghiwa-hiwalay. Kaya Yung nga, isa po ninyo, hindi ko alam kung yung bunso yun, dun sa tatlo, ang pinaampo na po. sakit sa akin na madating ang panahon na tatanda ako na hindi ko makakasama ang mga anak ko. Na hindi ko naman kasalanan ng lahat. Hindi ko sila pinabayaan. Iginapay ko ang pag-aaral nila noon. Tatay lang niya ang may kasalanan kung bakit nagkagaya ng mga anak ko. Meron lang po nanay akong tanong sa inyo, nay. Bakit po kaya, nay, hindi nyo po minsan naisipan na kayo po ang pupunta sa mga anak ninyo? Lagi ako napunta doon. Pupunta naman kayo noon doon. Oo. Maghapon ako doon. Minsan nga nakukurot ako nung matanda dahil ang hinahabol ko daw yung lalaki. Hindi ko hinahabol ang lalaki dahil wala akong pakialam na sa kanya dahil simula't simula, hindi kami naging masama, hindi kami naging maganda ang pagsasama niyan. Hindi kayo naging masaya, kumbaga. Ang lagi kong pinupuntahan doon ay ang mga anak ko. Minsan kasi natakas ako doon sa lola ko pag kami napunta doon sa Paraiso para bisitahin ko naman yung mga anak ko. Maghapon ako doon. Lagi akong maghapon. Minsan nga masabi yung anak kong panganay at saka bunso. Saka yung sumunod ay, Mama, dito ka na lang. Kasi gusto namin na andito ka. Ito po ba, nanay, hindi kayo dito nagkaroon ng balita na ganito na pala yung nangyari sa mga anak nyo? Wala po akong balita. Dahil hindi man po sa akin binabalita nila tito ni Daddy na ganun na pala ang nagiging sitwasyon ng mga anak ko. Akala ko kampante ako at maayos ang ng mga bata, kumpleto sila. Simula't simula nung mamatay yung biyanan ko sigurong babae. Sinabihan siguro na wag kahit anong mangyari, wag magkahiwa-hiwalay magkakapatid at kung ayaw na dun ng ama, isauli sa akin. Ay nagkataon din lang naman, alam din naman nila daddy na ako'y talaga'y hirap sa buhay. Pero kung gugustuhin ko, pwede ko silang kuhain at pwede ko naman silang kahit papaano magtrabaho ako. Yun May nga lang- pasok ko lang sila ng maayos na sa paaralan. Yun nga lang po, nay, paano yun? Ayaw na nilang humarap po sa inyo. Ayaw po nila ayaw nilang may masabi silang masakit po sa inyo. Kasi sigurado daw po ba may masasabi silang masakit at masasaktan lang kayo. Kahit anong sabihin ng mga anak kong pangasalitang masasakit, tatanggapin ko. Basta makasama mo lang sila. Makasama ko lang silang lahat. At wala akong hinanakit ng loob ko anong sasabihin ng mga anak ko kasi
Alam ng Panginoon na wala akong ginawang kasalanan sa kanila. Wala akong ginawang kasalanan sa kanila. Alam yan ng ama niyan, totoo. Binaliktad niyong pangyayari. Ako tuloy ang pinalabas ninyong masama sa anak ko. Dahil sa ginagawa ninyong iyan, kung tutuusin, pwede ko kayong kasuhan. Dahil ang mga anak ko ay custody ng magulang, hindi custody ng lalaki. Pwede kitang kasuhan dahil ikaw ang nang ipot ng ulo, hindi ako. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang mga anak ko sa iyo. Ganito po, Nay. Naisip kasi namin ni Commander na isa lang po yung paraan dito. Yun ay kung kayo mismo yung makikipag-usap po sa panganay ninyong anak. Baka po humarap siya sa inyo. Kasi kung kami po ay ang hinihingi niya ay privacy na lamang po. Dahil nga po ayaw niya na mapanood ninyo o masaktan kayo sa mga pwede nilang masabi sa inyo. Pero kung kayo po ang face to face na mag-uusap ng anak ninyo, maaari po yun. Ano, nanay? Will naman po akong humarap sa anak ko ng taas noo. Dahil wala akong ginawang masama sa inyong mga anak. Wala akong ginawa sa inyo. Binuhay ko kayo ng marangal. Kung gusto po ninyo, nanay, i-set natin ng araw tapos pupuntahan natin. Sasama ka Sasama ako. Gusto ko makita ang mga anak ko. para maayos po, nanay, kasi yung anak ninyong namamasukan bilang katulong sa Cavite, sigurado bata pa yon. Baka po, nanay, ay may kagustuhan nito yung bata. Baka po hindi naman nila ito pinilit o ano. Baka po di nga natin alam, nanay. Baka hindi ito nagpaalam o ano. Kasi siguro nahihirapan siya sa sitwasyon sa sitwasyon nila doon. Hindi po natin alam kung kusa itong umalis. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Kaibigan pa ho, matalik ni mama ho yung bagong asawa po nun. Traidor silang lahat. Nabanggit nga sa akin ni Nanay Iglesia noon. Traidor kayong lahat. Tandaan ninyo. Ito po, Nanay Iglesia, ganito na lang. Siguro mas mainam po na kung ano man yung meron po sa asawa ninyo dati at dun sa kanyang kinakasama ngayon, huwag na natin masyadong problemahin at intindihin nyo nang intindihin natin yung mga anak nyo na maibalik makasama po ninyo. Ano? Yun po ang pagpukusan natin. Pero yung mga hayaan nyo na po sila. Kasi namumuhay na din naman sila ngayon ng ng sila-sila lang. Ano, nanay? Tapos may isa pa po ako, nanay, sasabihin sa inyo. Ito pong lola ninyo, aalis na po, nanay. Hindi na po siya, dadalhin na po siya sa Cavite, alisin na po siya sa Santa Elena. Kasi matanda na daw po talaga yung lola nyo. Gusto niya makita yung iba niyang anak sa Cavite. So mas malabo na po ito talaga na magkita kayong dalawa kapag nandun na po siya. Kasi yun po yung naging desisyon ni lola nyo. Kasi parang siguro pakaramdam niya wala naman na siyang inaantay na Glaysa na pupunta doon. Kaya po siguro nagdesisyon na lang siya na magpadala na sa Cavite. Di nga po natin alam kung matagal na niyang gusto magpadala sa Cavite o dahil lang sa inaantay niya pa rin na babalik kayo kaya hindi siya napunta doon. Wala naman po akong maiaambag sa kanya eh. Ang maiaambag ko lang naman po sa lola ko yung panalangin ko na lang na sana yung mapapambuhay niya sa maabutan pa niyang makagraduate si Daniel at makumpleto ang mga apo niya. Aminin ko sa inyo, ma. Kaya hindi yun na ako nauwi sa inyo. Dahil sabi nga po ng iba, mag-move on. Pero sa akin, hindi ako makamove on. Simula pa nung bata pa ako. Hanggang ngayon, hindi ako makamove on. Patawarin niyo ako, ma. Sige po, Nay, kami wala naman talaga kami totaling alam kung ano po yung napagdaanan nyo nung nandun kayo. Kaya hindi kami pwede magsalita ng anuman. Pero nakausap din kasi namin yung mga tito po ninyo na kumbaga alam din siguro nila sa sarili nila na kung meron man silang pagkakamali noon. Kumbaga sana malimutan na lang yung mga ganung bagay
at maayos na lang yung pamilya. Kaya nga lang po, syempre, kayo po nakakalam kung ano man po yung pinagdaanan ninyo. Kung para sa inyo nga po ay mahirap, hindi basta-basta ganun lang na mag-move on, kayo po yung nakakaramdam nun. Wala pong ibang tao na pwedeng kumontrol sa inyo sa nararamdaman ninyo. Kayo lang po yan. Ano? Kayo lang yung nakakalam ng nararamdaman nyo, pinagdadaanan nyo. Kaya walang sino man yung pwedeng magdikta. Kami, for suggestion lang naman kami, di ba? Hindi naman namin kayo pinipersa. Kung nakikiusap lang naman din kami minsan, na kung po pwede, kagaya nga pakiusap natin nakaraan, baka sakaling pwedeng mabisita mo yung lola mo. Pero nasa iyo pa rin yung huling desisyon, di ba? Hindi kami pwedeng pipersahin ka namin na, nanay, pumunta ka na doon, kailangan pumunta doon, mga ganon, di ba? Okay. Ikaw, Mark, ano masabi mo? Wala na yung mga kapatid mo, magkakahiwalay na. Para sa akin po, kung ano man ang nararamdaman nyo na sakit kay mama, baliwala nyo na yun at nakaraan naman na yun. Hindi na yun, matagal na yun. Lipas na nga ng taon, libo-libo, taon-taon nang naglipas, hindi nyo pa rin mapatawad ang nanay natin. Nagawa lang yun ni mama, ate, dahil sa kahirapan din baga. Kung naunawaan nyo lang din naman baga si mama at sa sobrang hirap din baga po ng buhay, di sana hindi tayo hindi, ang mano ko lang po dito Kuya Mark, ang may kasalanan po nito yung pangalawa nilang magulang. At hindi naman basta may mersaw yun, kung hindi natin kailangan ng pera batang bata pa po pati ni ate, sabihin po natin may edad na po siya. Pero menor de edad pa ho yun kung tutuusin po. Palayo man po baga ng Diyos at hindi man po gustong mangyari yung maagang makapang-asawa si ate. Di, paano naman po baga yun? Ito bang mga kapatid ni Mark, mayroon na ba ditong may asawa? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Dahil ang laki ng pangarap ng mga anak ko. Pag daw sila nakatapos, magsasama-sama na kami magpamilya. Kahit na may asawa akong iba. Opo, Nay. Ito po yung sinasabi ko lang sa inyo noong nakaraan, na papaano po kung kayo naman yung hindi mapatawad ng anak ninyo dahil sa ginawa ninyo, na sabihin na natin po, Nay, may reason kayo dahil sa kahirapan, natakot siguro kayo na baka hindi nyo sila mabuhay, di ba? Kaya mas pinili nyo na doon sila sa papa nila. Kaya nga lang po, iba pa rin yung tatakbo sa isip ng mga bata na baka iniisip nila, kahit sa hirap naman, sasama naman kami kay mama, sasamahan naman namin siya, basta hindi niya lang kami iniwan. Di ba? Pwedeng ganun ang nangyari. Kaya siguro sumama ang loob nila. No? Pero naniniwala kami na kung ikaw po haharap sa anak mo at magkausap kayo. Harap ako talaga sa anak ko. Okay, sige po. Ito po mga kalingap, gagawin natin to. Mag-schedule tayo at ikaw po ba, alam mo ba ang pinagtutuluyan nila? Sa po yun, Paraiso. Alam niyo po yung lugar, yung location na yun. Okay, ganito. Alam niyo kung saan nag-aaral, hindi? Kung saang high school? Sa Central po, o sa yun, Rizal. Okay, malapit lang yun doon. Sa Minasag po yun. Okay, siguro mas mainam nito, wala na lang camera. Basta importante maayos, babalitaan na lang namin kayo kung ano mangyayari sa lakad namin nila Nanay Glyza, o mag-vlog kami habang papunta kami doon. Pero once na maghaharap na po sila, siguro kukuha na lang tayo ng malayo na hindi naririnig yung pinag-uusapan, kasi bigyan natin ng privacy yung mag-ina. At sana pumayag yung bata na makaharap. Kasi kahit papaano, mama pa rin po nila ito babalik-baliktarin man nila ang mundo, nanay pa rin po nila si Nanay Glyza. At wala namang problema na hindi naayos sa mga tinong-usapan. Kasi kaya lang naman hindi maayos kasi nga magkakalayo sila. Pero kung ito magkakalapit lang po at nagkakausap na pag-uusap ito, matagal na po itong maayos. Magkakalayo lang talaga kasi kaya nahihirapan silang ayusin. Walang kumbaga walang nami-miscommunication kasi sila. Nay, sige, set up natin ha. Sasama ka po namin at ikaw mismo ang humarap sa anak mo ha. Hingi mo po ng tawad kung ano man, basta wag tayong yung parang magmamalaki tayo sa anak natin. Humingi tayo ng paumanhin at alam naman natin, di ba, Nay, na kahit paano talagang lumipas ang mga taon na wala tayo sa piling nila. Humingi tayong tawad, yun lang naman. Siguro lalambot din ang puso ng anak nyo. Kayo nagsabi, mababait naman sila. Mabait ang mga anak ko. Kayo po nagsabi, mababait, kaya walang posible na mapatawad kayo. Kung ano man po ang nagawa.
Okay. Ikaw, Tatay Budoy, paano? Sasama namin si Nanay Glyza, ha? Sige lang po. At wala naman po problema sa akin yun. At maganda nga po yun, magkausap-usap sila para na maayos na rin po yung lahat para wala na po problema. Okay, kaya nga lang ang po problema natin ito, yung mga anak ni Nanay na wala na dun. Opo. Kasi yung isa nga daw ay pinaampon, yung isa naman ay namamasukan. Ano? Opo. Hindi natin alam, huwag tayong magsalita kung may numero sa dito sa bata o Kaya siya, nga po, siya mismo, ano? Opo. Wala tayong alam, ha? Opo. Kasi wala tayo dun. Hindi natin alam kung yung bata may kagustuhan Opo. dahil gusto nang kumita ng pera. May mga ganyan po. Parang Kaya si nga Mark, po, kaya nangangalakal kasi gustong kumita ng pera. Opo. Kahit man po sino, pag Oo. gustong kumita, magtatrabaho talaga. Oo, minsan nga, kahit wala pa sila sa tamang edad, talaga napipilitan kumayo, di ba? Opo. Si Mark, wala pa sa tamang edad, pero, kumbaga, pero nagtatrabaho na Opo. para kumita ng pera, di ba? Opo. Minor de edad pa si Mark, pero napipilitang kumayod para magkapera. Ganon din po yun. Opo. Baka yung anak Nanay Glyza, Naisip ko nga siya po, na nagsabi na, Papa, o ano man, magtatrabaho na po ako kasi gusto kong makatulong o gusto kong kumita ng pera. Ano? Opo. Okay. Ano yun, Mark? mas gusto ko na lang din po mag-aral kaysa magtrabaho at para sa pag-aaral ay ang iba ang katuwiran nung iba sa tutuusin lang po baga, mas maganda daw ang nagtatrabaho kaysa sa nag-aaral, pero para sa akin po mas maganda nag-aaral kahit magastos pero pagdating ng panahon may maganda ka mapapasukan di po katulad nung magtatrabaho ka lang kung saan diyan. O kasi yung pwede mong yung pwede mong kitain, mas malaki ka kung baka may matapos ka, ano? Opo. Okay. So, pero hindi natin dito dinidiscriminate yung mga hindi nakapag-aral. Kahit po may mga viewers tayo, may mga kabataan na hindi nakapag-aral at wala talagang kakayahan, mga nasa ibang lugar, wag po nating gawing kahinaan yung hindi tayo nakapag-aral. Dahil marami din naman sa mundo na ito na yumaman kahit hindi nakapag-aral. Yun nga lang, iba nga lang ang nakapag-aral kasi kahit paano po, meron kang bala na magagamit sa trabaho nga applyan mo. Kumbaga, marami ka mang kakompetensya, mas may possible na isa ka sa mapili, di ba? Kasi may natapos ka. Pero hindi lahat ng hindi nakapag-aral ay wala na pong pag-asa. Ano po, nasa diskarte po yan. Ano, Mark? Opo. Okay, diskarte sabi nga, nag-aaral tayo para tumalino, Opo. para matutunan kung ano ang mga pwedeng maging diskarte natin kapag tapos na tayo mag-aral. Dahil yun ang totoong buhay, yung kapag tapos ka na mag-aral, yung magtatrabaho ka na, yun ang totoong buhay. Opo. So, baliwala din kung nakapagtapos ka ng pag-aaral pero hindi mo gagamitin yung talino mong natutunan sa pag-aaral sa totoong buhay. Opo. 'Di ba? Sa diskarte, baliwala yun lahat. Kaya dapat mag-aral ka para tumalino upang matutunan mo kapag magtatrabaho ka na kung ano yung mga dapat gawin, di ba? Okay. So, Nanay, ganun gagawin natin, ha? Pupuntahan po natin. Pag hindi po itong susunod na linggo na ito, marahil po itong susunod na linggo, ibig ko sabihin, ano? Tapusin natin tong Sabado-Linggo, tapos Monday or Tuesday, pupunta tayo dun, ha? Okay. O kaya, itaon natin ng walang pasok, kaso nga lang, kapag walang pasok, for sure, nandun yung sa bahay nung dati mong asawa, hindi tayo pwede dun. Baka sumabog lang kayo dun. Mas mainam kung sa school natin puntahan, excuse natin, kahit doon kayo sa labas, ano, o pupunta tayo restaurant, doon kayo mag-usap, ano? Okay, sige. Handa tayo. Pumunta lang po ako dito, dapat kahapon ko pa ito sasabihin po. Kaso nga lang po, Valentine's, ano naman, Opo. na malalaman ni Nanay Glyza yung nangyari sa mga anak niya. Na Opo. nagkahiwa-hiwalay na pala, nagkawatak-watak na. Oh. Hindi naman maganda yung timing kung kahapon ko sinabi. Kaya nga po. Pero kaya po namin sinabi pa yung kay Nanay, karapatan niya pong malaman Opo. kung ano yung nangyayari na sa mga anak niya, no? Opo. Kasi nga wala siyang contact, wala siyang ano. Tayo na lang yung naging source para malaman ni Nanay. Opo. No? Tayo na lang yung kami na naging tulay para maipabot kay Nanay yung nangyayari na pala sa mga anak niya na di niya pa alam. Opo. Okay. Nanay Glyza, ha? Yan ang gagawin natin. Okay. So ito na lang yung plano at abangan nyo na lang yung magiging vlog namin dito. For sure nito, Monday or Tuesday po yan. At kung ano may pag-usapan nila, pasensya na at hindi natin ilalabas yan. Sa vlog namin yung pupunta namin doon para makita nyo rin yung paghahanap namin. Okay, maraming salamat ulit. God bless po kayo. Ay, God bless po kayo. God bless po sa lahat.